Hello. Live na po tayo. Hindi tayo nag-bis kasi maya-maya tawagan tayo para puntahan yung barko. Musta na po kayo? Hallelujah. Kahit na po ang ilan sa atin marahil ay busy na, hindi na masyadong active sa pakikinig. Tuloy lang po ako hanggat may time ako. Ah, Malay nang natin ay mapanood ng ilan na pakinabangan nila itong ating nuggets. Nuggets lang po tayo hanggang sa tawagan tayo ng barko. Ah, So, punta po tayo, Colossians 3. Colossians chapter 3. Ah, Nagis na po tayo. Colossians 3. Alright, nandiyan na po kayo. Good evening po. Andiyan si Ate Sina. Hi, Ate Sina. Salamat. Uh, Andiyan si Lola mo. Papakinggan niya mabuti. Hallelujah. May tatlo na dito. Andito rin si Ate Rica. Hello, Ate Rica. Okay. Dito sa Cavite, wala pang tao. Okay lang po. No problem. Basahin po natin Colossians 3, chapter 3, verse 15. Sa King James po natin basahin. And let the peace of God rule in your heart. Rule in your hearts. Tingnan po natin salitang rule. To the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Let the peace of God rule. Sa Tagalog naman, ganito pagkasabi, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Nadya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Hallelujah. Pray po tayo. Samahan niyo po ako. Ama, sa masalimuot na sistema ng mundo, na malapit uli kami sa iyo upang hilingin ng bawat isa ay makaunawa ng iyong salita upang mapasok at maging kabahagi namin ang iyong kapayapaan. Ama, marami po sa amin ang maghapon, ilang linggo na, ilang buwan na, ilang taon na rin ang iba na namimighati, nangalupaypay. Ngunit Ama, hindi ka kailanman tumigil na kami arugain bilang tunay na Ama. Hindi nga lang namin nadarama kadalasan na niyayakap mo na kami, niyuyumyum mo na kami, na para kaming mabangong baby sa iyo. Ngunit hindi namin nadarama ito, kaya wala kaming peace. Kaya sa gabing ito, Lord, sino man ang nakikinig, Kristiyano man siya o hindi pa, dalangin ko pong ipadama mo sa amin ang iyong pagmamahal, pag-aaruga, ang iyong kasiguruhan ng kami ay nakabalot sa iyong mga yakap upang magkaroon kami ng tunay na kapayapaan na maghahari sa aming mga puso magmula sa gabing ito. Salamat po, Banal na Espiritu Santo, aming Daddy, na lagi kang, ang sabi mo nga, lagi kang nakikisuyo, nadinggin ka namin upang mapabuti kami. Hindi ka nakikisuyo para sa sarili mo, kundi para sa amin. Kaya ituro niyo po sa amin kung ano ang talagang dapat naming maging desisyon araw-araw sa pamagitan ng iyong kapayapaan. Salamat, Panginoong Yesus, aming buhay, aming kapayapaan din, aming katauhan, na ikaw ang kordero pa rin ng Diyos
na pinaslang bago pa lalangin ng sanglibutan at walang hanggan ang iyong dugo na banal na naglilinis sa amin araw at gabi sa loob at sa labas. Salamat po sa katapatan na never mo kami iwan, never mo kami pababayaan. Salamat din sa kaginhawaan, kalayaan sa gabing ito. Salamat Ama, we bless you. We glorify you. Sa pangalan ng aming buhay, ng aming katuwiran, si Yesu Kristo na aming katauhan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Gusto ko pong sa maiksing panahon na ito, iksing minuto lang, ay mayroon po tayong mapulot. Minsan po masaya tayo, ngunit may mga pagkakataon na para tayong nasa loob ng isang mainit na oven na parang ayaw na natin. Hindi rin lang sa ating mga anak, sa ating misyon, parang gusto na natin umalis sa mundong ito. Ngunit itong lahat ay hindi po sa Diyos. Ito mga damdamin na ito. Tingnan po natin ang maghari dito sabi sa verse 15. Sa King James Version po, sabi dito, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and ye be thankful. Ye be thankful. Ang dulo po, mapagpasalamat tayo. Ang dulo nito, sabi niya. Ang dulo ng verse na ito, thankful. Ang dahilan upang tayo maging mapagpasalamat ay dahil dito sa ruleship. Itong ruleship po, God, sabi dito, and let the peace of God rule in your hearts. Ang salitang rule, kung titingnan natin dito sa Strong's Dictionary, ang kanyang pagkasabi sa Greek ay bravio. Yan ang pagkasabi sa Greek. Ang ibig sabihin nito ay to decide, magdesisyon. Ito sabi dito to be an umpire. Kita niyo kung nanonood kayo ng baseball, umpire. Ito ang nagdedesisyon kung mali o tama. So dito sa Holy Spirit, the peace of God, ang kapayapaan daw ng Diyos, ay para siyang salaan kung ano ang dapat nating maging desisyon. Dahil ang sama ng loob po ay desisyon din. Ang kinaliligaya ay desisyon din. Marami po ang sa atin ang talagang nadidepress, na-oppress. Dahil ang peace, ang kapayapaan ng Diyos ay hindi natin narinig. Hindi natin inaasikaso. Dahil itong kapayapaan na ito, pag naasikaso natin, siya ang magdidesisyon. Siya ang magbibigay sa atin ng gabay kung ano ang tamang desisyon. Para ang dulo daw ay mapagpasalamat tayo. Marahil ito ay malalim sa iba, ngunit practicing po natin. Na pinagalitan ka, tingin mo pinagalitan ka, tingin mo insulto ka talaga, tingin mo ay parang ibinaba para tayo sabihan ka, pakinggan ka na dumaan ka sa harapan nila, may marinig kang dumana naman ng basahan. So pag narinig mo sa manlog mo, pero alang-alang sa dinidepensahan mong mga kamag-anak
o anak ay nagpapasensya ka. Ito ay ugali, damdamin ng normal na tao. Nasasaktan siya pero nagpapasensya. Ngunit ang pagpapasensya na yun na nasaktan ay may bunga po sa loob. O nagpasensya ka, masyado kang mapagtimpi dahil baka pag hindi mo natimpi, baka balikan mo eh. At masama mangyayari. So tinitimpi mo alang-alang sa mga anak mo. Ang tingin ng tao siya, napaka-humble mo, napaka-mapagtimpi. Ito yung ugali talaga ng normal na tao. Maraming ganyan. Pero hindi nila alam na yung pagtitimpi na yon ay nagdudulot ng sakit sa loob. Hindi po yun ang peace of God. Ulitin ko po, hindi yun ang peace of God. Ang peace of God ay nagdidesisyon sa loob kung anong damdamin mo, anong damahin mo. Nasasabihin, mga yan, hayaan mo, mapag-apiyan eh. Wala kasing Kristo sa buhay, pero marami niya Kristiyano pa. Pastora pa nga eh, pastor eh. Mapag-api kung makapagsalita eh. Ang ganda sa pulpito niyan. Pero pagdating sa bahay, makatulong niyan, inaapi. Maraming ganyan. So, ang sama ng loob na nakikinig o inapi niya, isa kang katulong halimbawa o kasama ka niya sa bahay, ay kung wala siyang peace of God, masama ang loob niya, pero nagtitimpi siya. Pero in the future, mga darating na panahon, yung pagtitimpi na yun, dahil sa sama ng loob, nagbubunga po ng kabulukan sa loob yon. Kaya may mga sakit sa loob. Yun po ay normal, natural man yun. Pero yung inapi ka, ngunit may peace of God ka, na nagro-rule, naghahari, nagdidesisyon kung ano ang tunay mo talagang damahin, magpapasalamat ka balang araw. Kasi peace wala ang peace of God. Nabanggit ko minsan na kailangan natin mabaptize ng Holy Spirit. Ang baptism po, yung sinasabi nga, magpabinyag tayo. Ang binyag po o baptism, yan po ang binyag. Hindi po yung winiwitikan ang bata. Ang baptism na totoo po, nagsimula yon, pinakita sa atin ni Juan the Bautista. Nilulubog po sa tubig. Dahil ang pagbaptize po ay ibig sabihin, namatay ka na sa kasalanan mo. Nung umahon ka sa tubig, nabuhay ka maguli. Ito yung kumbaga pagpapakasal. Hindi po pwede i-baptize natin ang sino man na hindi po tinanggap si Kristo Jesus, na kaisa niya. Namatay siya kasama ni Kristo, nabuhay na maguli. Nabuhay siya kasama ni Kristo mula sa patay. So kung itong pagbabatay natin, ang mga sanggol po, mga bata na hindi pa pwede magsisi, hindi pa pwede tumanggap, di pa alam paano tumanggap sa Panginoon na bilang Panginoon nila, hindi po natin binabaptize. Dinidedicate po natin sila sa Lord. Kasi wala po silang kakayanan magsisi. Ang iba nga dyan, sanggol, ano man kasalanan ng sanggol. No? Pero dahil sa reliyon natin, ay binabautismoan sila. Winiwitikan dito sa noo, binubuhusan dito. Ang ating naman gobyerno, tinatanggap nila yan na isang opisyal na papel na pwede kang kumuha, isa yan sa mga ebidensya na ganyan ang pangalan mo, pwede kang kumuha ng passport. Ang dedication, inacknowledge din ng DFA na ang dedication ay katulad din ng pagbinyag sa bata. Pero ang pagbinyag po, baptism tawag, ang totoo, hindi po binibinyagan ng mga bata. So kung nagagawa niyo po yan o ginawa niyo sa inyong mga anak, wala po tayong magawa. Sa kakulangan naman ng ating kaalaman nangyari yun eh. Sabi, patawaran sila.
dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pero sa ibang sekta, at pumasok ka doon, pastor ka, gagawin mo yun dahil yun ang requirement sa sekta ninyo eh. Ang masakit lang doon, ginagawa mo labag sa kalooban mo kung alam mo ang katotohanan. Ang communion po, ganun din. Wala pong nagko-commune nang hindi niya alam na namatay muna siya at nabuhay na maguli kasama ni Kristo. Kung may time tayo, basahin natin ha. Na pag hindi niyo alam ang dahilan na communion, magkakasakit kayo at ilan sa inyo mamatay, sabi doon ni Pablo. Ha? So, itong peace of God, kapayapaan ng Diyos, iba po ito kapag nagdesisyon, nag-rule o kaya naghari. Wala pong maiiwan na sama ng loob sa loob. Kaya wala pong sakit ang tao. Marami sa atin nagkakasakit, hindi lang nila alam na yun ay ang dati ng sama ng loob na naiwan dyan. Taon-taon na ang lumipas. Kaya napag-aralan natin, sasabi ni David, na huwag kalimutan ng kanyang mga mabuting gawa na nagpatawad sa ating mga kasalanan, at nagpagaling ng ating mga sakit. Bakit? Nakapagpatawad kasi tayo eh. Naalala natin pinatawad din tayo. Pero kapag nakalimutan daw natin yan, yung sama ng loob na nasa iyo, inaalagaan mo. Tingnan mo, hindi mo mapatawad ang ex mo. Ako, may ex din ako. Iwan ko ilan. Pero kapag nagkita kami, masaya ako sa kanya. Wala akong sama ng loob kasi meron na siya. Halimbawa, buntis na siya. So pag nagkita kami, nandun pa rin yung damdamin mong mabuti sa kanya. Pero hindi na para agawin siya doon sa dati, sa bago niyang kasama, kundi yung masaya ka sa kanya dahil hindi naman siya pinabayaan ng Lord. No? Pero sabi na, hindi mo pa siya mapatawad, yan po ang mga sakit. Yan po ugat ng sakit. Ha? Bukod doon sa mga ex na gano'n, may mga nag-api sa atin noon. So ngayon po, ang peace of God na ito, dapat po alagaan natin na marinig natin. Nasa puso natin ito eh. Kasama natin si Kristo. Kabuhay natin si Kristo eh. Si Kristo kasi ang peace of God actually. So kapag atin ito hinayaan maghari sa ating puso, magdesisyon. Actually, ang sinasabing brabio ay to decide. Magdesisyon. So kapag ang peace of God ang magdesisyon, wala po siyang desisyon mali. Kasi ang peace of God po at ang Holy Spirit iisa. Nung nabaptize tayo ng Holy Spirit, kailangan po kasi mabaptize tayo ng Holy Spirit. Bakit? Pag may Holy Spirit pa tayo sa loob, pagka tumanggap tayo kay Kristo, nandito po siya sa loob natin. Templo tayo ng banal na Espiritu, di ba? Ngunit, kung hindi tayo na-baptize ng Holy Spirit, hindi tayo total kontrolado. May tubig nga ito sa loob, ang baso na ito, kung hindi siya nakalubog sa tubig. Ang baptizo, may puno ito ng tubig, ngunit nakalubog din siya sa tubig. Puno siya ng Holy Spirit, nakalubog din siya sa Holy Spirit. Pag hindi po, ang iba naman sa atin, na-baptize ng Holy Spirit, hindi lang nga natin narinig ang kanyang peace. Bakit? Tayo kasi ang nagdidesisyon. Kasi po ang Holy Spirit, kaya ang kanyang kumbaga nung nabaptize sila ang 120 disciples doon sa upper room sa chapter 2 ng Acts, may bumaba na parang kalapati daw. May isang uri ng kalapati, mga kapatid, na wala siyang abdo. Itong ibon na ito walang abdo. Ibig sabihin ng abdo, pait. Wala siyang pait. Kaya pag ang Holy Spirit po ang nag-rule, nagdesisyon, ang peace of God, wala po siyang hinanakit. Wala siyang sama ng loob na iiwan na nakabaon dyan. Kaya ang Holy Spirit nagpipirambulate. No? Kapag may peace of God tayo at siya nag-rule, nag-ahari sa ating puso. Kaya lahat ng hinanakit,
Nawawala. Kaya nga, kapag nag-minister tayo ng healing, kumakanta tayo, hinihiling habang kumakanta tayo na, Lord, ituro mo sa kanya kung sino pang hindi niya napatawad. Ngayon, pumasok sa kanya yung peace, ano? Tapos naiiyak siya, tapos sabi niya, oh, hindi ko pala napatawad si ganito, si ganon. Sa oras na bitawan niya yon at binless niya, nawala lahat ng ugat ng sakit. Kaya sabi ni David, huwag mong kalilimutan ang mga mabubuting gawa niya na siyang nagpatawad sa iyong mga kasalanan, na siyang nagpagaling na iyong mga sakit. Kapag nakalimutan natin yon, hindi tayo makapagpatawad. Binayaran ng dugo ni Jesus ang kapatawaran, kapatid. So ito ang aking inalagaan sa aking puso. Marami may sama ng loob ako sa mga tao. Lalo na mga tinulungan mo na ang belta sa iyo ay napakasama pa. Pero kung pakinggan ko Holy Spirit, magdi-decide siya. Siya ang pinahayaan kong mag-decide. So wala akong hinanakit. Unawa ko, sabi ko, ganun talaga. Dali, nasa carnal mind pa eh. Tuloy lang, ipag-pray ko lang. No? Bakit naman ako sama ng loob sa kanya? Mas masama ako sa kanya noon eh. Pinatawad ako ng Lord eh. Di ba, hindi ko naman siya patawad. Sama ng loob nila, ang sama na ginawa nila sa akin, chinismis lang ako, hindi ako pinansin, siniraan lang ako, samantala ako noon, hindi ako ganun. Yung lahi namin noon, hindi kami ganyan. May isa akong kapatid na nakangiti sa iyo, ganun eh, parang hindi mo siya nasaktan. Pagtalikod mo, sasaksakin ka niya. May sinaksak ang kapatid ko eh, sinakyan niya eh. 27 na saksak. Ang tibay din yung lalaki. Na hospital. Paglabas ng hospital, paralisado. Pero buhay. Ang kutsilyo niya, bumaliktad na eh. So may mga taong ganun, mas matindi ang kanilang kasalanan, kumbaga. Pero pinatawad sila ng Lord. Na? At hindi mga tinira nila, pero ano-ano ang karapatan natin di magpatawad? Ngayon, kung hindi mo kung naalala natin yung mabubuting gawa ng Diyos na yon, sigurado may peace tayo. At ang peace na ito maghahari sa ating puso, kaya ang desisyon natin tama, walang pait. Kahit na ano pa, malalaman niyo ito balang araw kapag na-practice po natin, na sabi na, bakit? Giningitian mo pa yun? Bakit? Di ba ex mo yun? O ex ko nga siya. Bakit giningitian mo pa? Gusto mo nga bumalik sa kanya? Hindi mo na masabi sa kanya na kung ibang tao nga eh, na nag-away kami tapos naging kasundo ko siya, hindi kitihan ko pa rin eh. Yung pa kayong naging kasama mo dati, senior mo lahat sa kanya, senior niya lahat sa iyo. Kaya lang naghiwalay kayo. Yung pa kayang hindi mo pwede batiin. Ang mali kasi ng natural mind, natural na puso, sasabihin, lahat pinagkatiwala ko sa iyo, lahat. Bakit mo ako ginanito? Kaya pag nagkita sila, galit na galit siya. Hindi niya talaga mapatawad. Pag naisip niya yun talaga, ang dugo niya kumukulo, ang chemical niya sa katawan nagiging imbalance. No? Kaya nagkakaroon ng sira sa loob. Pero mga kaibigan niya na hindi naman niya talaga nakasama sa buhay. Pag nag-aaway sila, maya-maya bati sila. Yan ang aking patakaran. Bakit nagsama kami ah? Naging iisa kami? Bakit naman ngayon mayroon na siyang iba? Ako mayroon na rin iba. Bakit naman hindi ko siya ngitian? Bakit hindi siya? Para sa akin mas karapat dapat ko siya bigyan ng mabuting damdamin kapag nagipit siya o may tulong siya pangailangan sa akin, tutulungan ko siya. Bakit? Bakit hindi? Minsan siya naging espesyal sa buhay mo eh. Hindi para balikan ka niya o balikan mo siya. Hindi. Lingunin mo. Ang mabubuting bagay, hindi masama. Minsan kaya lang naman kayo naghiwalay dahil hindi talaga kayo
Hindi talaga kayo para sa isa't isa. May parang may special talagang tao para sa atin. Kaya ganyan. Kaya kung minsan, masama ang loob ng iba sa aking paliwanag na ganito, dahil kapag daw hiwalay na sa asawa, ay hindi na pwede sa ministry. Ay unang-una, alamin mo muna ang ugat. Ang ugat. Bakit sila naghiwalay? Ang ugat ng kanilang pagsasama. Kahit na ba libong beses silang kinasal eh. Kung hindi naman sila pinagsama talaga ng Diyos, natural maghihiwalay sila. Sabi ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos, hindi pwede paghiwalayin ng tao. Sinungaling ang Diyos. Kung mapaghiwalay kayo ng tao, kung pinagsama niya kayo, bakit kayo naghiwalay? Yan ang malaking ebidensya na hindi kayo pinagsama ng Diyos. Sinaghiwalay kayo. Sabi ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos, hindi mapaghiwalay ng tao. Bakit nga naghiwalay? Ibig sabihin, hindi pinagsama ng Diyos. So kung hindi pinagsama ng Diyos, walang kinalalaman ang Diyos sa kanilang pagsasama. So kung naghiwalay, at pastor na siya, o deacon siya, worship leader siya, so what? Mabuti nga, nahiwalay ka eh. Di yun para sa iyo. May mga anak na kami. So, anong problema? Alagaan ng Diyos yan. Kaya ang mabuti, kahit naghiwalay kayo, at may mga anak kayo, friends pa rin kayo. Para sharing kayo sa mga anak nyo. No? Hindi ko sinasabing tama ang paghiwalay, ho? Kung talagang pinagsama kayo ng Diyos, hindi pwede paghiwalayin eh. Imposible. Pinagsama kayo ng Diyos, pinagsama ang puso nyo, naging isa kayo, imposible naman. Paghiwalayin kayo. Hanggang sa tumatanda kayo, kita mo naman dyan, iba, 70 anyos na, magkahawak kamay pa rin. Habang naglalakad. Yun ang pinagsama ng Diyos. Pero kung nagkamali tayo ng desisyon, dahil ang ating desisyon noon, hindi ayon sa peace of God, tanggap lang tayo ng tanggap eh. Kasi karnal. Kala mo manamahal mo. Kaya kita mo mga salita, pag niloko mo ako, lagot ka. Hindi po ganun pinagsama ng Diyos. Hindi po. Walang pinagsama ng Diyos na magsasalita ng lagot ka sa akin pagka pinagluloko mo ako. Wala pong ganun. Kaya nga pag nag-counsel tayo sa ikakasal, wala pong ganyan eh. Tingnan mo muna kung kaya ka pa nilukuhin sa puso mo. Tingnan mo kung ang puso mo nagsasabi pa na maaari ka niyang lukuhin. Pag maaari pang lukuhin, hindi ko kayo kakasal. Ha? Katulad, away kayong dalawa. Nag-asawa na kayo. Kaya lang mayroon mga rule. No? Ang rule o peace of God na ito na nagde-decide ay sulat nyo. Number 1, pag nag-away tayo, walang babanggitin na magulang. Halimbawa, yung nanay mo kasi tatay mo? Wag. Number 1 yan. Pagka nagsalita, nag-away na kayo, nagsagutan na, at binanggit ang magulang, nanay mo kasi, ikaw ngayon na nakikinig, hayaan mo ang peace of God, ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa iyong puso para mag-decide kung ano sasabihin mo. So, sasabihin mo siguro, sorry na, ako na humingi ng sorry sa nanay para sa nanay ko. Ako na lang ang saktan mo, wag na lang sila. Di ba mayroon tayong pinirmahan? Number 1, pag nag-away tayo, walang babanggitin na ibang tao. Ako na lang, banggitin mo. Hindi ako masasaktan dahil alam ko mahal mo ako. Pero ang ginagawa natin, binabato natin ng kaldero. Ayun. Kasi nga, wala ang peace of God. So sa ganyan, tatanim, masama ng loob, balang araw talaga hiwalay. So kung hindi natin kayang panghawakan ng peace of God, bago magpangasawahan, please, huwag kayong magpakasal. Huwag. Napakahirap po ng annulment sa atin. Napakahirap. Wala pong divorce. Well, hindi ko sinasabi magsama kayo na walang kasal, ha? Hindi ko sinasabi yun. Ang sabi ko, huwag kayong magpakasal. Kung hindi nyo sigurado na pinagsama kayo ng Diyos.
Dahil ang pinagsama ng Diyos, ang puso niya ay may peace of God. Ang rule, nagdidesisyon sa puso mo ang peace of God. Siya nagdidesisyon. So kung walang peace of God, ang puso, itong isa may wala ring peace of God, nagdesisyon kayo sa sarili niyong desisyon. Hindi kayo pinag-isa ng Diyos. Sa makatuwid, darating ang panahon, mag-aaway kayo, maghiwalay kayo. Bukod pa sa ang pag-aasawa po ay isang desisyon, isang firm desisyon na walang iwanan. Ngunit 90% ng mga kinasal, talagang kung pwedeng alang hiwalay na eh. No, ganyan. So kita mo, malalaman mo kung hindi kayo pinayuhan bago magpakasal o bago magsama, malalaman mo ang resulta. Bakit? Kung sino pa ang in-laws mo na supposed to be nanay, magulang, o kapatid ng asawa mo, sila pang unang mong kalaban. Bakit? Wala pong peace of God na nagdidesisyon sa puso ng tao. Ganun din sinasabi ko na nagtatanim ng sama ng loob. Dahil hindi peace of God ang naghahari sa puso. Pag natanim ng sama ng loob, hindi mo alam yon. Lumipas ang ilang taon, hindi mo alam na doon nakatanim. Demonyo yun. Yung nahihinay, binubulok ka niya sa loob. After 10 years, 20 years, 15 years siguro, 5 years, magulat, bakit may cancer? Yun, kasi binulok sa loob. Espiritu po ang cancer. Espiritu po ang kanyang ugat din. Ang mga sama ng loob. Kasi nakalimutan natin ang mabubuting gawa ng Diyos. Na pinatawad tayo sa lahat ng ating pagkakasala at pinagaling tayo sa lahat ng ating mga sakit. Bakit pinagaling? Dahil pinatawad. Pag hindi nagpatawad, hindi siya gagaling. So ang ugat ng sakit ay hindi pagpapatawad. Ang hindi pagpapatawad, marami pong ugat. Ang sama ng loob na napakatagal na hindi nabunot. Dahil sinaktan ka niya, winasak niya ang buhay mo, ninakawang ka niya, niloko ka niya sa pera. No? Lahat, marami. Yun, sama ng loob na hindi nabunot. Bakit? Nakalimutan natin ang mabubuting gawa ng Diyos sa atin. Kaya hindi tayo nakapagpuri talaga actually. So sabi dito, let the peace of God, let thou. Ibig sabihin, kung ayaw mo siya, hindi siya, paayaw mo siya pahintulutan, hindi siya makagawa. Let thou And let, ibig sabihin, bigay mo sa kanya ang desisyon. Nasa iyo, if you let him or not. Sa Tagalog, paano ba ipaliwanag sa Tagalog? At maghari eh. Hindi eh. Ang let kasi dito, hindi yung let na yarad hindi. Itong let na ito, nagdesisyon kahayaan siya. Na siya na, okay, kayo na po. Kayo na po maghari sa puso ko. Kasi ang marami itong Kristiyano sarap na sarap sila alagaan yung sama ng loob. Sarap na sarap sila talaga. Akala nila ikabubuti nila. Kabulukan po ang dulot niyan sa loob ng ating katawan. Sabi ni David, praise the Lord, O my soul, purihin mo kaluluwa ko ang aking Panginoon at lahat ng laman loob ko purihin mo ang Panginoon. Bakit? Ba't sinabi yun? Pati laman loob. Kasi yun ang binubulok po ng hindi nagpapatawad na espiritu. Ang laman loob. So hanggang ilang taon na ba tayo hindi nagbabatian? Pag naiisip mo siya, huwag mo nang banggitin niya. Pangalan yan. So sino nagdesisyon? Sino nagsabi ng let? Sino magdidesisyon kung pahintulutan mo siya o hindi? Di ba ikaw?
So, ito ang mga mahirap-hirap din naman gawin dahil sinanay tayo na hindi talaga tayo makapagpatawad. Hindi talaga natin mabati, hindi talaga natin madesisyunan, kumbaga, na ayon sa peace of God. Ngunit, marami pong bungang masama. Kaya sabi niya, and all that is within me, lahat ng laman loob ko, purihin niyo ang Panginoon. Bakit? Lahat ng laman loob, kasi ang sakit po, nagsisimula sa laman loob. Pati po yung allergy, sa loob po galing yan. Ang high blood saan? Sa labas mo, sa loob mo. Lahat po yan sa loob. So kung lahat ng kaloob-looban mo, kalamnan mo, ay pumupuri sa Panginoon, dahil hindi mo nakakalimutan ang magagandang gawa niya na pinatawad tayo sa lahat ng ating kasalanan. Kaya naman, pinagaling tayo sa lahat ng ating mga sakit. So sa sama ng loob ang naghawak. Nako, hindi kita mapapatawad. Nako, bakit mauna ako babati sa ikaw may kasalanan? Yun po. Hindi siya makapagpasakop. Hindi tayo makapagpasakop sa Panginoong Hesus. Sabi, magpasakop kayo sa inyong mga asawa katulad ng church na nagpapasakop kay Kristo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa katulad din ng pagmamahal ni Kristo sa church. Bago sabihin yun, sinabi muna doon sa Efeso 5, nasasabihin mo sa sarili mo sino ka. Awitan mo ang puso mo hanggang sa makapagpasakop kayo sa isa't isa. So hindi lang ang babae nagpapasakop sa lalaki. Ang lalaki rin nagpapasakop sa babae ayon sa peace of God. So, napakasimpleng usapin, ngunit kailangang pag-aralan. Gusto niyo po ba may sakit tayo? Gusto niyo ba na sakit? O baka may sakit ng ilan sa atin, akala natin ay nagkasakit ka lang. No. May ugat po ang sakit. Hindi pagpapatawad. Ang hindi pagpatawad ay kasama yung sama ng loob, inggit, selos, na hindi na alis-alis, no? Tampo. Akala mo tampo, hindi nakakasira. Nakakabulok din sa loob ang tampuhan, kapatid. Hindi yung peace of God. Let the peace of God rule. Maghari, mag-decide. Kasi ang hari siya nagdi-decide. Ha? Kasi kung mahaba naman tayong brabio, sabi sa Greek, brabio. So, mayroon ba tayong mga sama ng loob, kapatid? Mag-pray tayo. Sino may mga karamdaman? Habang nagpipray tayo, tanungin niyo sa spirit niyo, sa heart niyo, Lord, turo mo sa akin sino pa hindi ko napatawad. Kung mayroon kay karamdaman, ha? At pagkatapos niya, ikaw lang bumanggit ng pangalan niya. Na narinig mo, ha? Kaya hindi marinig ng katabi mo, yung marinig mo. Tapos sabihin mo, pinatatawad kita at binibless kita. Banggitin mo ang pangalan, ha? Kung mayroon kayong mga karamdaman. Amen? So mag-pray tayo. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Awit ako, ha? Glory. Glory to the Lamb. Glory. Glory. Glory to the Lamb. Habang umaawit ako, mag-pray kayo sa Lord. Tanungin mo, usapang ama at anak, very close. Sino pa po hindi ko napatawad? Ano na? For He is glorious and worthy to be praised. The Lamb upon His throne, and unto Him
shall we raise our voice and praise the Lamb upon His throne. Father Almighty, salamat sa iyong kordero na nag-aalis ng aming mga kasalanan, na ebidensya, pisikal, espiritual na patunay na lahat ng aming kasalanan ay pinatawad mo na. Kaya naman dapat kami magpatawad upang walang sakit na pwedeng makapasok sa aming kaloob-looban. Dahil ang lahat ng nasa loob namin ay pumupuri sa iyo. Dahil hindi namin nakalimutan ang mabubuti mong gawa. Ang peace mo, Panginoon, ang nagdidesisyon sa loob namin. Wala siyang pait, walang hinanakit ang kanyang desisyon na kami ay laging magalak. Rejoice always. Kaya na sinabi mo, rejoice always, Ama. Marami sa amin, halos lahat kami, may mga sama ng loob. May mga hindi makakalimutan na pangyayari na ginawa laban sa amin. Ngunit sa gabing ito, Ama, lahat ito ay kinalimutan namin. Lahat ito ay winawaksi namin. At pinatatawid namin lahat ng nagkasala sa amin. At binibless, pinagpapala namin sila sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang pagpapala at pagpapatawad ay pinakakawalan namin sa kanila. Lahat sila. Naalala man namin o hindi ang kanilang pangalan, pinatatawad namin sila at binibless namin sa makapangyarihan, makatuwiran na pangalan ni Hesukristo ng Nazaret naming buhay. Salamat, Ama. Ngayon po, amin idideklara ang sinabi mo. Patong niyo po inyong kamay sa inyong mga may karamdaman na katawan. Sa pamamagitan ng mga latay, sugat ng aming atonement, kapalit na si Hesukristo doon sa krus. Kami pinagaling na. At inaangkin namin ito, natupad na. Dahil inaangkin namin ito sa kapangyarihan, pinakamataas na pangalan, si Hesukristo ng Nazaret na aming Panginoon. Ikaw sakit, never ka bumalik sa aming katawan. Lumayas ka, high blood pressure. Lumayas ka, arthritis. Lumayas ka, cancer. Lumayas ka, sakit sa dugo. Lumayas ka, sakit sa ugat. Lumayas ka, sakit sa puso. Lumayas ka in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Bumalik kayo sa ilang. Dahil ngayon, naangkinan namin ang mabuting balita ng aming kapalit, atonement na si Hesukristo doon sa krus, ay tinangay na ang lahat ng aming sakit. Kaya wala na kayong karapatan sa amin. Ang aming karapatan ngayon ay ang kinin. Tawag namin ang langit at lupa magsaksi sa gabing ito na sa pangalan ng aming katuwiran na si Hesukristo na aming buhay, inaangkin na namin ang aming mga mana, kagalingan, kalusugan, karangyaan. In Jesus' mighty name, we declare. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yung maiksi na panalangin na yun, kung pakinggan niyo ulit, huwag kayong magsabi na porque replay ay wala pong anointing. No. Basta't nagsasalita po ang bibig doon sa replay. Marami po nangyaring ganon. Isang taon na ng replay, narinig niya, napanood niya sa TV. Nung sinabi na, ipatong mo ang kamay mo sa katawan mo may karamdaman, bigla siyang gumaling. Kasi po, ang spirit, ang pangalan ng Hesukristo ay katulad kahapon, ngayon, magpakailanman. So kahit replay po yan, basta't anointed na prayer, sabayan mo na parang live. Amen? Ha? Wala pong imposible sa Espiritu ng Diyos, sa peace of God. So kung may mga sama panloob kayo, please, i-replay nyo ito. Lalo sa church, yung power struggle. So,
doon din sa trabaho, diyan sa bahay mismo, na ay hayaan na ang peace, ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa atin. Amen? See you guys. Sagutin ko muna ito.